Tuwang-tuwa mga kababayan yung mga DDS kasi magrarally daw yung Iglesia ni Cristo para kontrahin ang impeachment laban kay Sara Duterte kasi nagpalabas ng statement yung Iglesia ni Cristo supporting the stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos na una nang nag-text sa Congress na wag nang isulong ang impeachment laban kay Sara Duterte kasi marami pang dapat na pagtuunan ng pansin ng Kongreso, matatali lang dito sa usapin ng Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Impeachment, and it is described by the President as a storm in a teacup na ang ibig sabihin mga kababayan, yung mga tao niya magagalit lang sa isang bagay na hindi man importante. Kasi si Sara, to the mind of the President, Sara is unimportant. Inexploit mga kababayan yung statement na yon ng Iglesia ni Cristo. Ginagamit na ngayon sa propaganda. Ang interpretation ng mga supporters ni Inday, pabor sa kanila ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, ang tanong, totoo kaya na pabor sa kanila? Pabor kay Sara Duterte ang Iglesia ni Cristo o pabor sa ating Pangulo? Pabor lang sa sinabi ng ating Pangulo na ayaw niyang kaguluhan. Sino ba naman ang gustong kaguluhan? Lalo't ang nanggugulo po si Sara Duterte. Diba? Siyempre, ang ating Pangulo ayaw sa kaguluhan. Sino ba ang presidenteng gustong kaguluhan? Ang may gusto lang po ng kaguluhan na presidente, si Digong. Sinusulong po, kudita. You see? O ngayon, pag-usapan po natin mga kababayan. Linawin natin. Kasi pati yung mga Marcos supporters po na confused. Ano ba talaga? Ano ba yung gusto ng ating Pangulong Bongbong? But before that mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. Balikan natin mga kababayan yung ating kwento. Ito kasi yung pinapakalat na mga supporters ni Sara Duterte. Breaking news. Kaso kahapon ito, sabi dito, Iglesia ni Cristo magsasagawa ng rally para kontrahin ang impeachment laban kay BP Inday, Sara Duterte. Yan, sabi dito, sabi sa post ni Ed Alunan, sabi niya, let us join hands with Iglesia ni Cristo rally. Go everyone, go. Defend BP Sara. Stop corruption. Impeach drug users in government. So, dinagdagan na nila mga kababayan ang statement ng Iglesia ni Cristo. Ininterpret nila, pabor sa kanila. Twinist mga kababayan, ang sabi ng Iglesia ni Cristo, sinusupport nila yung stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang isulong ang impeachment kasi baka maubos lang yung panahon ng Congress imbes na isulong yung mga legislative agenda ng ating Pangulo. And it is divisive. That is normal mga kababayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi ang platform po niya, unity. Gusto niyang pag-isahin, pagkaisahin ang mga mamamayang Pilipino. Kaya nga, kahit sinabi ni Sara Duterte na we reach the point of no return. Pero yung sagot ng ating Pangulo ng hinga ng reaction ng mainstream media, never say never Ganon mag-isip yung ating Pangulo. Kahit pinagmumura at pinagbantaan na siya ni Sara Duterte, open pa rin siya sa reconciliation kung if it is possible. Mabait yung ating Pangulo. Pero hindi man po niya didiktahan ang Congress. Alam naman yan ng mga congressmen. Pumunta yung mga congressmen doon po. May manifesto of support sa ating Pangulo. At pag isinulong po yung impeachment kay Sara Duterte, ako ang tingin ko, isusupport. Hindi isusupport kasi kontra nga siya po. Hindi na mag-i-insist yung ating Pangulo kasi
yung iproseso mga kababayan ang final na impeachment complaint ng minority members ng Congress. Parte yun ng mandato ng mga congressmen, pati nga ng mga senador po. Narinig ko yung presko ni Chis Escudero. Sabi ni Senate President Chis Escudero, halimbawa niya dumating dito sa amin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Yung impeachment complaint ng Congress, we will act on it. We will convene as an impeachment court. Pero hindi pa man kami naganda. Ganun ang mga politiko po. Abangan na lang po natin sa mga susunod na araw kung ano yung mangyayari. But to assume kung ano yung posisyon talaga ng ating Pangulo, tingin ko mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, matapos siyang pagbantaan ng Vice Presidente, ako ay papalag. Dapat na niya natin itong palagan. Kaya lang siyempre, ayaw naman ng ating Pangulong Bongbong na ang tingin ng buong mundo sa kanya at ng ating mga mamamayang Pilipino. Iyon pa naman yung akusasyon ng mga Duterte na siya at si Speaker Martin Romualdez ang mismong gustong ipa-impeach si Sara. Nagets na ninyo mga kababayan? Pag hindi pa ninyo nagets, iwan ko na lang. Kaya ito pong statement ng Iglesia ni Cristo, interpret na ninyo na ganyan kung gusto ninyong i-interpret na pabor kay Inday Sara. Makikita na lang natin yan kung masusundan pa ang statement ng ating Pangulo after na magsabi siya na ayaw niya. Pag sinulong ito, sinuport ng majority ng mga members ng Congress, alam nyo na. Kasi ang majority ng members ng Congress po, siyempre ang susunduin niyan si Pinsan, si Speaker Martin Romualdez, kung ano yung kumpas ni Pinsan, ni Speaker Martin. Nagets na ninyo, kaya interpret ninyo na ganyan kung gusto ninyo. Mag-party-party pa kayo.
Kaya sabi dito ni Ed Alunan, no? Tuwang-tuwa sila. Sabi ni Ed Alunan, the INC known for its long-standing tradition of unity in organized action often plays a significant role in national issues. The leadership of Iglesia ni Cristo has called on its members to express disapproval of the impeachment proceedings against the Vice President. They emphasize that the government and those behind the impeachment should prioritize addressing the ongoing crisis and challenges faced by the nation. Kaya grabe po ang tuwa ng mga DDS ngayon. Kasi sabi nila sa kanilang paniwala, itong statement ng Iglesia ni Cristo, pabor kay Inday. O di, okay. Ito yung balita ng mata ng Agila, Net 25. O, sabi dyan, pag-ari po yung Net 25 ng Iglesia ni Cristo. Sabi dyan, mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo laban sa impeachment kay BP Sara. O, ito po siya, pakinggan nga natin mga kababayan yung report ng Net 25. Sa iba pa ang balita, naghahanda na sa isang mapayapang pagkilos ang Iglesia ni Cristo para suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa programang Saganang Mamamayan ng Net 25, inanunsyo ang ginagawang paghahanda para sa isang pagkilos. Sinangayunan ng Iglesia ni Cristo ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na maraming problema ang bansa na dapat unahin ng pamalaan sa halip na ituon ang panahon sa impeachment na itinutulak ng ilang sektor. Bukod sa naunang impeachment complaint na inihain ng mga civil society group, sinulong din ng Makabayan Bloc sa Kamara ang kanilang sariling impeachment complaint. Nanindigan ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan at hindi sinasang-ayunan ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. Ayos. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninumang panig. So ayaw ng Iglesia ni Cristo daw, una, pabor sila sa posisyon ng ating Pangulo na wag nang isulong ang impeachment laban kay Sara. Pangalawa, ayaw ng Iglesia ni Cristo ang kaguluhan mula sa alinmang sektor. Ang impeachment po mga kababayan, democratic it is a democratic and constitutional exercise and it is part of the powers ng Congress. So hindi man po kaguluhan ang impeachment. Ang kaguluhan po ang panggugulo ni Sara at ni Digong. Kasi ginagatungan yung armed forces. Kuhanin niyo mga kababayan. O ngayon, pakinggan natin yung DCRH, si Anthony Taberna at si Jerry Baha. Ang sabi, parehas ito member ng ANC. Ito sila mga kababayan. Parehas daw itong members ng ANC. INC, Iglesia ni Cristo. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Na maaaring manggaling sa kanino mang panig. So yung suporta nila sa Pangulo. Sinusuportado nila ang desisyon pasyon ng Pangulo. ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag magsulong ng anumang impeachment. Na Ulitin maaaring natin. manggaling sa kanino mang panig. So yung suporta nila sa Pangulo. Sinusuportado nila ang pasyon desisyon ng Pangulo. ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag magsulong ng anumang impeachment. At tutol sa anumang uri ng kaguluhan na maaaring manggaling sa kanino mang panig.
So yung suporta nila sa Pangulo. Suportado nila ang ang pasyon desisyon ng Pangulo. ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag magsulong ng anumang impeachment. So binigyan pa ng emphasis ni Anthony Taberna at ni Jerry Baha na ang suporta niya sa Pangulo na tutol sa pagsulong ng impeachment. O ngayon, ano yung reading natin mga kababayan? Ayaw ng Pangulo kasi na lumabas dito sa impeachment na isinusulong ng minority group, ng people's organization, ng civil society groups. Kasi yun ang mga akusasyon ng kalaban. Ayaw na isipin ng mga tao, ng mga mamamayang Pilipino. Ang pasimuno nito, yung ating Pangulo. Bakit niya Mr. Maravillas? Sino ang may pasimuno? Malinaw po na hindi man ang Pangulo. Pero ang akusasyon sa kanya, siya ang autor at saka si Martin Romualdez, ginagamit ang mga makabayan na sabi ng mga DDS nakipagsabuatan na kay Martin. Di ba? So maintindihan ninyo kung bakit mga kababayan, ganun ang naging statement ng ating Pangulo. So gets na niyo kung bakit dumidistansya yung Palasyo Malacanang para mawalan po ng mawalan ng bala na gagamitin ang mga Duterte sa mga propaganda laban sa Palasyo Malacanang, laban sa ating Pangulo at kay Martin Romualdez. O ngayon, isosupport ba ng majority ng Congress ang impeachment? Basahin natin based doon sa mga pananalita sa presscon. Nagpa-presscon po si Congressman Paulo Ortega. Oh, you have to read between the lines sa kanyang mga sinasabi. Pakinggan natin kasi naitanong yan tungkol sa Iglesia ni Cristo. Nga doon sa opinion ng religious group. Sir, being with the majority, naglabas nga ng statement ng INC na in full support doon sa posisyon ni PBBM regarding doon sa impeachment na dapat ang atupagin ay yung mga mahalagang problema ng ating bayan sa halip na impeachment. So ano po ang reaction po ninyo with regards to that statement of INC? Sabi mo nga kanina, Kuya Vic, no, may ilalabas na official statement po yung mga kapatid po natin sa iglesia. Siguro maganda rin po na mabasa rin yung magiging official statement nila. Kasi yung mga napanood ko po nasa social media, baka taken out of context. Pero ganun pa man, hindi, medyo klaro naman po yung mga napanood ko. Parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the President. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. At alam po natin na yung isasagawa nilang prayer rally is talagang pong pagpupulong at pagsasama po para sa ikagaganda naman po ng bansa. Wala naman po yatang religious sector ang gagawa po ng rally na sa hindi po ikakaganda ng ating estado ngayon. So, nire-respeto po natin yan. But again, hihintayin din po natin yung official statement kasi sabi nyo nga po baka mas maganda na mabasa po ng kompleto. But again, maayos naman po yung base po sa mga nabasa ko, sa mga napanood ko, maayos naman po yung pagka-relay ng mensahe po ng Iglesia ni Cristo. So, makaka-affect, may bearing ba yun doon sa nakasampang impeachment? Yun po kasing sa impeachment, kahit sino pong sektor, maari silang maghain eh. So, ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun... Nagets na ninyo mga kababayan? Tuloy ang impeachment. I-impeach si Sara ng Congress. Kahit pa nagsabi na yung ating Pangulong Bongbong at may suporta sa sinabi ng ating Pangulong Bongbong ang Iglesia ni Cristo at magrarally sila. Nire-respeto yun ng Congress. Kasi yung impeachment complaint po na i-file, na-receive ng Secretary General ng Congress, kailangan nilang iproseso yon. Kasi hindi man pwedeng pabulukin na lang po yung impeachment complaint. Sila yung sila yung irereklamo niyan.
that they're not doing their job, their mandate, under the Constitution. Parte yon ng kanilang mandato sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya yung impeachment po will continue. At siguro yung ating Pangulo, posisyon niya yon. Nire-respeto ng mga congressmen. Pero naintindihan naman ng ating Pangulo na may mandato ang ating mga congressmen. Hindi man po diktador ang ating Pangulo para ipagpilitan niya. Ang importante na text na niya po. Ang posisyon ko anya, dapat wag na niya ninyong isulong kung maaari. So ang hindi sinabi ng ating Pangulo, pero anya, mandato ninyo yan, alangan man pakialaman ko at diktaan ko kayo ng inyong trabaho. Yun ang hindi sinabi ng ating Pangulo. Pero yung hindi sinabi ng ating Pangulo, hindi niya sinabi kasi alam niya na hindi man niya pwedeng diktahan yung Congress. Naintindihan na ninyo? Ganon ang laro po sa politika. Hindi mo kailangang sabihin, makuha ka sa tingin. Hindi lahat ng sinabi, mga kababayan, kailangan na literal. Yun ang ibig talagang sabihin. May mga sinabi lang. Nagets na ninyo? Kaya ito yung statement ni Congressman Paulo Ortega. Ituloy natin. Proseso po kung pagdadaanan yan. May proseso? Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Okay, thank you. Thank you, Vic. Billy Vegas from Abante and Politico, you're recognized. Kung magandang tanghali po. Anong tanghali? Hingi lang po ng reaction doon sa sinabi ni Senate President Cheese na doon sa mga kasama niya, ang appeal niya wag na mag-public statement regarding doon sa impeachment kasi daw sila yung magiging judge kung papasa sa House. Tama po 'yun. Actually, nakikiisa po tayo sa statement ni Senate President Cheese, no? Kasi wala naman pong judge na sasabihin niya na pabor siya o hindi pabor sa ganitong kaso. Kahit 10 judiciary kayo pumunta, wala pong judge na pupunta sa social media o sa live sa live na o kaya man lang sa publication na sasabihin niya na hindi ako pabor sa ganito, hindi ako pabor sa impeachment, pabor ako sa impeachment. Wala pong gumagawa nun. So kaya nga po nagbigay po ng word of caution si Senate President. At tama naman po. Yun naman po dapat ang gawin na if ever it reaches the Senate. Hingi na lang din po ng reaction sa sinabi po ni VP Sara. Ang sabi po niya, ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahal at pagbibigay, forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende yan sa tao, pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin na yan ang mensahe at ang diwa ng Pasko. Pero kung ako, hindi ako magpapatawad, sabi niyo po. Siya po siguro yun. Pero kung ako nasa lugar niya, siguro, broad po kasi ang pagpapatawad. So, ang pinakauna ko pong gagawin, papatawarin ko muna yung sarili ko bago ako magpatawad ng ibang tao. Kasi pag napatawad mo na sarili mo sa mga pagkakasala mo o kung ano man nagawa mo masama, yan lang po yung panahon na makakapatawad ka na ng mga ibang tao. So, unahin po muna ang sarili para at least po makapatawad po tayo ng ibang tao. Merry Christmas. Merry Christmas po daw. O ngayon, dito tayo sa kapihan ng Senado. Nagpa-press con din po si Chis Escudero. Sabi dito sa balita ng Inquirer, Escudero, Senate not yet preparing for BP Duterte impeachment trial. Di niya, Mr. Maravillas, hindi interesado yung mga, di ba nagsalita na yung mga senador? Sabi ko sa inyo, nagpaparamdam lang yon. Alangan man boboto sila for acquittal or for conviction na basta na lang. Tama ba? So titingnan nila, mga kababayan, ano yung pakinabang una ng bansa kung ma-impeach si Sara Duterte. May mga lumilitaw na po na pangalan na possible replacement kay Sara. Kasi ang mangyayari diyan, pag na-impeach si Sara, natanggal siya finally, na-convict, ang presidente po ang may
kapangyarihan na mag-appoint from among the members of the Senate. So, sino man sa Senado, pwedeng maging vice presidente. And lahat ng members ng Congress, House of Representatives, pwede ding mapili ng ating Pangulo. So, ganon, sino kaya? Baka niyo, Mr. Maravilla, si Martin. Iwan ko po, hindi natin alam kasi hindi pa natin alam kung magtatagumpay yung impeachment. Pero siguradong nag-uusap-usap na sila. Kaya lang, siyempre, hindi man yan na-admitin in public kasi magkakaroon po ng bala yung kalaban. Talaga niyang gustong palitan. Yun ang propaganda ni Sal Panelo. Paraan niya, wala na silang malakas na kalaban sa 2028. Pero parte na yun. May isa pa, sa Senado po, sabi si Bong Revilla, mga haka-haka pa man lang po. But anyway, sabi ni Chis Escudero, pag nakaratingan niya sa Senado, trabaho namin to act on it. Ito yung kapihan kanina. Pakinggan natin yung parte ng kanyang mga sinasabi dito sa pagtatanong ng mainstream media. Kasi nung may kaganapan sa House, binilang ko na agad 26 eh. Oh. So yun ang tanong, sir. Although nidin-discourage nyo yung mga kasamahan nyo na magsalita about the impeachment case against Vice President Sara, may oras pa daw po ba ang Senado at ang House para magsagawa ng impeachment proceeding? Hindi ko alam kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso, wag lang dun sa aktual na impeachment complaint at allegations kaugnay ng impeachment complaint na naihain na. Hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Nadinggin anumang kasong iyahain sa amin. Pero kung susuriin nyo yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, ang timetable nun ay nagsimula o naihiyain sa Senado ng Disyembre, natapos, kung hindi ako nagkakamali, ng dulo ng Abril. O bandang Mayo na, kaya lang yung taong yon walang eleksyon. So, iba-iba. Iba-iba yung timetable. So, hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi. So, ang tanong, kahit ba naka-adjourn yung session, naka-break ang session, pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo. Dahil hindi session ito. It is a different animal. Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon din ang Kamara. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong sesyon ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon din yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung, may malaking kung, yan ang pagpapasyahan ng impeachment court. So sir, dalawa na yung impeachment complaint na na-file sa Kamara. In case makalusot sa Kamara, aakyat sa Senado, and then magiging impeachment court yung Senate. So, this early ba na pag-uusapan na at may mga initial preparation na yung Senate? Wala. Sa ngayon, wala kaming initial preparations dahil sang-ayon sa rules ng Kamara na yan pa yata yung ginawa kong rules noon, no? Ako'y miyembro ng Kamara. At sinang-ayunan ng Korte Suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint. What will govern the procedure or process in the House is the filing. So pag ito'y inendorso ng wala sa 1/3, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Pag ito'y final ng may 1/3, diretso sa amin. Since ito'y final ng hindi umabot sa 1/3, it governs. So may prosesong susundan yan sa Kamara bago makarating sa amin. Senate. At medyo hindi ganun kaikli yun. Ay, okay. Okay, RG. This is a hybrid hypothetical question because maikli na yung nabanggit mo yung calendar. Kung mapadala yon in theoretically like the end of January, pasok pa yun sa session ninyo, but there is a campaign break by the first week of February. So what happens in that situation? Ano implication? Trabaho ng Senado, dinggin yun kung i-file sa amin. Pero ulitin ko, desisyon ng impeachment court, mayoriyang boto, hindi 2/3, hindi 3/4, kung ano ang gagawin kaugnay ng schedule ng hearing.
gaano kadalas ba ito, ilang araw ba ito at ilang oras, habang break o habang may session kami. Pangalawang dapat tingnan at pag-aralan at suriin din, kapag ka ito ay inabutan sa anumang stage, hindi pa nare-refer sa amin o na-refer na sa amin ng pagpasok ng 20th Congress. Tanong ang ibibitawan ko, katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula uli? Back to square one. O magsusurvive ba ito ng 19th Congress at tatawid sa 20th Congress? Isa yon. Kung mangyayari yan, kung mapafile nga sa amin, isa yun sa mga dapat na naming tingnan. Suriin at pag-aralan. At ako, may magko-question sa korte niyan dahil unique at makabagong proseso ito. My next question, kasi there is nothing in the Constitution or there is nothing in your rules that contemplates such a scenario, yung parang crossover between Congresses. Wala, pero logically, kung yan ang nangyayari sa bill, bagaman hindi ito bill, panibago na ang komposisyon ng Senado. Panibago na rin ang komposisyon ng Kamara. May mga nagsasabi nga, minsan, nanalo naman yung mga re-electionista. So lahat nung nasa dating Kongreso, sila pa rin yung nasa bagong Kongreso, pero sinimulan pa rin yung proseso ng pag-file at pag-approve ng bill. Minsan, isa o dalawa lang ang pagbabago ng komposisyon ng Senado man o ng Kamara. Pero sinimulan pa rin sa simula dahil nag-iisang pagbabagong yon, sapat na raw yon para simulan muli ang proseso. Ulitin ko, ayokong pangunahan, pero isa yun sa mga dapat tingnan, suriin at pag-aralan ng mga dalubhasa sa batas. Kasi there's also nothing in the Constitution or in the rules prescribing a timeline for the impeachment court to dispose of an impeachment case. Parang wala ko lang ganun na. Sa House meron, pero sa inyo wala. Nakalagay. Day to day. Sa araw-araw hanggang matapos. Actually, yun ang nakalagay sa rules namin, ha? Ito'y dapat dinggin hanggang matapos sa araw-araw. Kaya kung maalala mo nung nagdaan, araw-araw talaga yung hearing. Lunes hanggang Huwebes pa nga yata. Kasi yun ang nakalagay sa rules. Pero yung rules nga, mababago yun sang-ayon sa gusto ng mayoriya. Sa ngayon, ang rules namin yun ang nakalagay. Araw-araw na didinggin hanggang matapos. Pero siyempre, yung definition ng araw-araw nung nagdaang impeachment court, hindi naman Lunes hanggang Linggo. Hindi naman talaga araw-araw. Sa rules namin. So, sir, Kaya pwedeng baguhin ng impeachment court yan kung sakasakali. Okay, but paano naman yung mga kasama ninyo who have to campaign? Will that affect their disposition towards the court? Pagbobotohan, alam mo, mas madali pa nga siguro. Kung mangyayari yan, this is purely hypothetical. Yes. Kung mangyayari yan, pagbobotohan yan ng mayoriya ng Senado at sa parte ng mga re-electionista, hindi ko alam kung paano nila titingnan to. Mas madali bang pangampanya to? Hindi nila kailangan mag-ikot dahil tiyako, televised, at susubaybayan ito? Exposure. O mas gusto ba nilang lumabas? Hindi ko alam talaga. And ayokong gamiting basihan yan o ayokong gamiting opinion yan kung ano ang mangyayari at pagpapasa ng Senado. So, hindi ko trabahong pangunahan ang magiging desisyon ng mayoriya. So sir, libreng exposure pero depende sa kanilang magiging performance sa impeachment trial. Again, depende. Sa magiging pasa ng mayoriya, 7 ang incumbent na re-electionista sa ngayon. Pero sir, ano yung general sentiments ng mga senators? Kasi ilan yung mga nakakausap namin, hanggat maaari, ayaw din nila na magkaroon ng impeachment. Well, ang political na prosesong alam ko sa Pilipinas ay dalawa lamang. Election at impeachment. Pag sinabi mong political process, may kanya-kanyang opinion tayo, nagkukumbinsihan tayo, magkakaiba tayo ng pananaw, at tiyako pagbumulan ito ng pagkakahati-hati natin. Sino ba naman ang may gusto na maghati-hati tayo at magkaroon tayo ng mainit na debate at hindi pagkakaunawaan tulad ng isang halalan? Wala naman din siguro may gusto yun. May gusto nun. Pero legal na proseso yan, alternatibong paraan yan para mapanagot ang ating mga opisyal na nasa saligang batas. At wala kaming kontrol kung yan ay mangyayari nga o hindi. Basta gagampanan ng Senado ang trabahong iaatas sa amin.
Sir, dun sa inyong i-adapt na rules, it's either i-adapt nyo yung existing or kaya magkaroon kayo ng amendments. Isa ba dun sa pag-uusapan nyo, kailangan nyo magsuot ng robe o talagang yun under the Constitution? Wala sa konstitusyon yung pagsusuot ng robe, pero dahil nasimula na yun, malamang yun na rin yun. At siguro isa na yun sa pinakamaliit na issue na kailangan naming pagdaanan at malampasan. Kung pagsusuot at kung anong kulay yun. Maliit na bagay na lang siguro yun. Kasi may concern Senator Nancy dun sa kulay, sir, ng robe. Anyway, Ann? Sir, balik lang ako dun sa mga re-electionist. Hindi ba parang lugi sila, sir, kung matuloy itong impeachment? Hindi nga sila masyadong makakaikot, sir. Hindi ito question ng lugi o lamang. Question ito ng legal na proseso tungkulin na dapat gampanan ng Senado kung mangyayari nga. At hindi rin para sa akin sabihin lugi o lamang sila dito. Pagdating sa trabaho at tungkulin, lamang man o lugi, dapat namin gawin at gampanan yon. Kita ninyo, gagampanan ng Senado. Kasi trabaho nila yon, di man nila pwedeng talikuran. O ngayon, para ma-acquit si Inday, kailangan niya ng 8. Para ma-convict at matanggal si Inday, kailangan po 2/3. 16 senators ang dapat. O ngayon, yun ang siguro makikita natin kung makakakuha po ng majority support ang impeachment para ma-convict at matanggal si Sara Duterte bilang Vice Presidente. Depende yan mga kababayan sa isasalang na mga ebidensya. Pag nakita, siyempre, ng mga senador na malakas ang ebidensya, malamang sa malamang i-convict mga kababayan si Sara Duterte at kalimutan yung alyansa other than yung 4 na mga hardliner. Si Amy Marcos, si Bato, si Robin, si Bongo. Huwag na nating asahan yon. Tama ba? Pero yung mga nagsalita pa na parang pabor kay Sara Duterte, hindi mo po yun hindi natin yan masabi. Makikita natin yan mga kababayan kung saan yung killing ng mga mamamayang Pilipino. Base sa mga ebidensya, pag nakita ng mga senador, pag inakwit natin na niya ito, unang-una, kalaban pa natin ito sa 2028. Pangalawa, masisira tayo sa publiko. Masisira yung ating karira sa politika. I-convict na lang natin kasi doble benefits. Wala na silang kalaban, nabawasan yung kanilang kalaban sa pagka-presidente. Pagkatapos, bumango pa sila sa ating mga mamamayang Pilipino na galit na po sa mga Duterte dahil sa mga pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong. Yung ating Pangulo, siyempre, hindi na lang kikibo. Nagets na ninyo?